Magandang gabi po mga kapatid. Ilang oras na lang at magpapalit na ang taon. Batiin natin ang isa't isa ng isang madigong bagong taon. Ang ating teksto ngayong gabi ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 4, mga talata 17 hanggang 32. Ephesians chapter 4, verses 17 hanggang 32. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Verse 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pauwiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ng pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang hawak ninyong Biblia ay tulad ng hawak ko, Tagalog Popular Version, ang bahaging ito ng kasulatan ay pinamagatan ng mga nagsalina ng Biblia na ang bagong buhay kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo. Sabihin nga natin, ang bagong buhay kay Kristo. Ito ay bahagi ng sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. At ito ay para sa mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay Kristiyano o professing Christian, para sa iyo to. Sabihin mo sa iyo katabi, para sa iyo to. At kung hindi pa, ay para din naman sa iyo ito. Ang mga tunay na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanalig kay Jesus ay talaga namang meron ng bagong buhay kay Kristo. O sabihin mo ulit, ikaw ay meron ng bagong buhay kay Kristo. Naisip ko lang sa aking pag-aaral na magandang samantalahin ang bagong taon para mapaalalahanan tayo kung papaano ba tayo dapat na mamuhay sa mundo bilang mga Kristiyano. Ang bagong taon kasi ay may napaka-espesyal na kahulugan sa atin. Sa totoo lang, kahit ang mga hindi mananampalataya ay naghahangad ng pagbabago. Kapag dumarating ang bagong taon, sabi pa nga ng palasak na awit, bagong taon ay magbagong buhay. Parang kalakip na ng pagdating ng bagong taon ay ang hangarin ng maraming mga tao na magbagong buhay. O, tanungin mo lang yung katabi mo, ikaw gay, gusto mong magbagong buhay? Gusto nating magbago ang ating buhay.
Gusto nating magbago ang ating asawa. Tingnan mo yung asawa ko nandyan. Gusto nating magbago ang ating mga anak. Gusto nating magbago ang ating mga kapitbahay. Gusto nating magbago ang lahat ng mga tao sa paligid natin. Gusto natin lalo nang magbago yung mga korap na politiko. Ngunit, kung mayroong tunay na bagong buhay, at kung mayroong mga taong may kakayahang ipamuhay ang bagong buhay na ito, iyon ay yung mga taong tunay na pinaghaharian ni Kristo. Isa ka ba doon? Dahil walang tunay na bagong buhay, hiwalay kay Kristo. Kahit pa magpilit tayong baguhin ang ating sarili, ang ating masasamang ugali, ang ating mga bisyo, ngunit kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi pa din natin tunay na makakamit ang bagong buhay na pinakahahangad natin taon-taon. Hindi sapat ang ating mga New Year's resolutions para tayo magbago. Alam natin yan. Kailangan natin ng tunay na kaugnayan kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, 5:17, ng 2 Korinto. Kaya't ang sino mang, alam natin yan, nakipag-isa kay Kristo ay isa ng ano daw? Bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya ay bago na. Yun naman pala, ang mga tunay nakipag-isa kay Kristo ay binigyan ng isang bagong pagkatao. Isang pagkataong malaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Mayroong kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, mahigpit ang tagubili ni Pablo sa mga mananampalataya noon na ipamuhay ang bagong buhay na ito dahil ibinigay na yun sa kanila. Hindi binibigyan ni Pablo ang mga mananampalataya noon ng opsyon kung mamumuhay ba sila ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa kanilang sariling nasa. Hindi ba? Tayong mga Kristiyano ay walang ibang pagpipilian, kundi ang mamuhay sa isang bagong pamumuhay. O sabihin mo ulit, wala tayong ibang pagpipilian, kundi ang mamuhay sa isang bagong pamumuhay. Sa talata 17 ng ating teksto, nagsimula si Pablo sa pagsasabing, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Hindi ito iginigiit ni Pablo sa mga hindi mananampalataya. Tumatayo si Pablo bilang witness sa harapan ng Diyos, gamit ang kaloob na otoridad sa kanya ng Diyos. At hindi lamang niya sinasabi, kundi iginigiit niya ang mga bagay na inaasahan sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Taas ang kamay ng mga Kristiyano! Ngayong gabi ay pagbubulayan natin ang 4 na mahigpit na tagubilin sa mga Kristiyano na magandang baunin natin sa pagharap sa 2026. 4 na huwag. Kung paano ba tayo makapamumuhay ayon sa bagong buhay natin kay Kristo. Una, huwag nang tularan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Ang sabi sa verse 17 hanggang 21, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Alin daw ang huwag tutularan sa mga hintil o sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos? Ang kanilang pamumuhay. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Upang makapamuhay tayo sa bagong buhay kay Kristo, kailangan tigilan na natin ang pamumuhay
na gaya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Dapat makita sa ating pamumuhay kung saang lahi tayo kabilang. Hindi ba yung mga Pinoy ay kilalang kilala sa pag-Sharon? Kaya pag nakita nilang nag-Sharon ay Pinoy yan. Pero sa mga Kristiyano, wag naman. Ibig ko sabihin, kung tayo bayan ng Diyos, dapat tayong mamuhay tulad ng mga mamamayan ng langit. Ganito ang pagkasalin sa English Standard Version ng verse 17. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. In the futility of their minds. Yung mga hintil daw, o yung mga walang pagkakilala sa Diyos, hindi kasama sa bayan ng Diyos, sila daw ay lumalakad o namumuhay ayon sa walang kabuluhan nilang iniisip. Siyempre, kung ano nga naman ang laman ng ating isip, yun ang ating magiging pamumuhay. Ang ating mga ginagawa, sinasabi, ikinikulyos, ay bunga lamang ng ating mga iniisip. Kaya yung mga di kumikilala sa Diyos ay namumuhay ayon sa mga walang kabuluhan nilang iniisip. Ang sabi ni Pablo, wag natin silang gayahin sa kanilang walang kabuluhang pag-iisip at pamumuhay. At para maingatan natin ang ating mga sarili sa walang kabuluhang pag-iisip at pamumuhay, kailangan nating bantayan ang mga bagay na ating iniisip. Ano ang laman ng ating isipan? Masasabi mo bang ang mga bagay na iyong iniisip ay magdadala sa iyo sa wasto at bagong pamumuhay? Baka gusto mong magbago, ngunit yung isip mo naman ay naroon pa din sa dati. Ganito naman ang sabi sa English Standard Version sa verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Due to their hardness of heart, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Ang mga hindi daw kumikilala sa Diyos ay nadimlan ang pangunawa. Sila'y nahihiwalay mula sa buhay ng Diyos dahil dun sa kamangmangan na nasa kanila at dahil dun sa katigasan ng kanilang puso. At dahil dun hindi na sila makadama, naging kalyuhin na yung puso nila at ibinigay na ang kanilang sarili sa kahalayan at sila'y nagumon sa paggawa ng lahat ng karumihan. Ang ganitong kalagayan ay hindi dapat maging kalagayan ng mga mananampalataya. Yung gumagawa ka ng kasalanan, ngunit baliwala na sa iyo. Tapikin mo yung katabi mo, minsan ganyan ka din ba? Kaya nga sinabi ni Pablo na wag natin silang tularan. Wag nating tularan ang kanilang pamumuhay, ang kanilang walang kabuluhang pag-iisip, ang kanilang kamangmangan, ang kanilang katigasan ng puso at ulo, ang kanilang pagiging manhid at walang kahihiyan, at ang kanilang pagkagumon sa lahat ng uri ng karumihan. Ang mga taong namumuhay ng ginito ay walang bahagi sa buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng Diyos. Kaya sa Good News Bible Translation, ay isinalin yung verse 17 na, in the Lord's name, I warn you. I warn you. Kung tayo nagsasabing Kristiyano, ngunit nagpapatuloy sa pamumuhay na tulad ng mga hindi kumikilala sa Diyos, ang mensaheng ito ni Pablo ay babala sa atin. Saan tayo dadalhin ng kamangmangan, ng katigasan ng ulo, ng pagiging manhid, ng pagpapasasa sa nasa ng laman, ng pagkagumon sa karumihan? Hindi ba't ang nagpapahamak sa tao ay ang kamangmangan at katigasan ng ulo? Oh, tandaan nyo yan. Sabihin mo, tandaan mo yan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga napapahamak. Hindi na tayo kabilang sa mangmang
At bulag ang puso, kaya hindi na tayo dapat mabuhay sa kabulagan ng puso at sa katigasan ng ulo. Sabihin nga natin, walang Kristiyanong matigas ang ulo. Walang Kristiyanong matigas ang puso. Huwag nating pagmamatigasin ang ating puso. Huwag tayong mamuhay na parang mga mangmang sa kalooban ng Diyos. Huwag nating hahayaang maging kalos ang ating puso hanggang tayo'y magumon sa kahalayan o sa anumang uri ng karumihan. Sabi dun sa verse 19, they have become callous. Hindi ba't sa pagmamatigas natin laban sa Diyos, nagiging makapala ang ating budhi? Hanggang sa hindi na tayo makadama ng hinagpis kahit hindi na tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At kung meron mang nakakatakot na kalagayan, ang isang nagsasabing Kristiyano, yun ay ang maging manhid kahit na patuloy sa paggawa ng kasalanan. Yung mga gitarista ay sadyang nagpapakalyo ng dulo ng kanilang mga daliri para hindi sila masaktan sa pagtipa ng gitara. Yung kalyo ay ginagawa kang manhid sa sakit na maaaring mong maramdaman. Ngunit ang kalyo sa puso, kailanman ay hindi malusog para sa ating kaluluwa. Marami sa atin ang makikinis ang tuhod, ngunit puro kalyo ang puso. Mayroon namang panay kalyo ang tuhod, ngunit malambot ang puso. Pinabayaan natin kumapal ang ating budhi dahil hindi na tayo lumuluhod sa Diyos araw-araw. Kamusta ang ating puso sa pagtatapos ng taong ito? Baka puro kalyo na din. Tayo nga ay napababad natin yung sa mga mahilig magpaganda. Yung mga kalyuhing pa ay napababad natin dun sa salon para kuminis. Sana'y ganun din ang ginagawa natin sa ating puso. Kapag pa naman kumapal na ang ating budhi, kahit na sa mga paalaala ng salita ng Diyos ay hindi na tayo naaantig. Marahil may mga pagkakataong hindi na tayo nabibless sa mga salita ng Diyos dahil ang problema ay nagkakalyo na ang ating mga puso. Bantayan niyo ang inyong sarili. May mga pagkakataong humahanga ka sa yaman ng mga kaisipan, ngunit hindi na tumatago sa puso mo at hindi na nagbubunsod sa iyo sa pagsasaayos at pagbabago ng buhay mo. You don't tremble at the word of God anymore. At ang worst ay kulantaran mo ng nilalabanan ng salita ng Diyos. Ngunit yung isang taong malusog ang puso, malusog ang budhi, walang karamdaman ng espiritu, kahit na sa simpleng mensahe ay nangangayupapa sa harapan ng Diyos. Kahit sa kaunting prompting ng Holy Spirit, ay tumatalab. Tinatablan. Tanungin mo yung katabi mo, tinatablan ka pa ba? Samantalahin natin ang pagkakataong ito para ipaayos ang ating mga buhay sa Diyos. Hindi na tayo dapat mamuhay gaya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Huwag na tayong tumulad sa kanila. Dahil sabi doon sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Kaya kung talagang pinakinggan natin ang aral ni Kristo at tunay na naturuan ng mga katotohanan tungkol kay Jesus, hindi na tayo mamumuhay tulad ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, papaano nga natin ipapamuhay ang bagong buhay kay Kristo? Una, huwag nang tularan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Pangalawa, huwag nang balikan ang lumang pagkatao. Sa verse 22 hanggang 25, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan.
Para pala tayo makapamuhay sa isang bagong pamumuhay, kailangan nating iwanan ang dati nating pamumuhay, hubarin ang dati nating pagkatao, magbago ng ating diwa at pag-iisip, at itakwil ang kasinungalingan. Hindi ba? Ang klase ng ating pamumuhay ay depende sa klase ng pagkatao na hinahayaan nating maghari sa atin. Kapag ang nakikita sa atin ay ang dati nating pamumuhay, ibig sabihin lamang nun, ang dating pagkatao ang hinahayaan nating mangibabaw sa ating buhay. Di ba napakapalad nating mga mananampalataya? Dahil binigyan tayo ng bagong pagkatao, bagaman habang nabubuhay tayo, nananatili pa rin tayo, nananatili pa rin yung makasalanang kalikasan sa atin. Naglalaban yung luma at bagong pagkatao. Kaya ang sabi ni Pablo ay iwan na. Hubarin na ang dating pagkatao. Magbago na. Itakwil na. Napansin niyo po ba yung mga salitang yon sa mga talata? Pwede niyong markahan. Nagpapahiwatig na para bang nagpasya ka naman na. Natatalikuran mo. Tatalikuran mo na. Nagpasya ka naman na, iiwanan mo na, ayaw mo na. Ngunit waring hindi mo lubusang maiwan at matalikuran. Tulad yan nung sabi mong, makikipag-break ka na pero chat ka pa din ng chat at laging nangangamusta. Kaya sinabing, iwan na. Hubarin na ang dating pagkatao. Iwanan na kung iiwanan at itakwil na kung itatakwil. Naniniwala akong sa kaibuturan ng puso ng mga taong tunay na pinananahanan ni Kristo, kinamumuhian natin ang nating pagkatao. Ewan ko, kung kinamumuhian ninyo yung inyong dating pagkatao, kahit tayo ay nadidisappoint sa ating sarili, pagka minsan lumalabas yung dati at napakapangit nating pagkatao, anong gagawin natin para mapagtagumpayan ang dating pagkatao? Kailangan nating magpasya araw-araw at sa bawat pagkakataon na huwag nang balikan pa ang dating pagkatao. Tanggihan kasama ang mga masasamang pita nito. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na nagpapabanal o nagsasanctify sa atin, ngunit kailangan nating makipag-cooperate sa mga ginagawa niya sa atin. Ang Banal na Espiritu ay hindi nagkukulang sa paggawa sa buhay ng mga mananampalataya. Tayo lamang ang palaging hindi umaayon sa ginagawa niya sa atin. Kaya kailangan nating magpasya na tama na. Enough is enough. Magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Ang sabi sa talata, at ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewal of your mind. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng pag-iisip. Lord, renew my mind, ang sabi ng awit. Paano magbabago ang ating diwa at pag-iisip? Kailangan natin palaging manalangin, magbulay ng salita ng Diyos, paligiran ng ating sarili ng mga taong makakatulong sa atin para maging makadiyos ang ating diwa at pag-iisip. Kung nagpabaya tayo sa ating espiritual na buhay ngayong 2025, wag na nating dalhin. Wag na nating dalhin pa sa 2026. Sana sa pagharap natin sa bagong taon, ang suot-suot natin ay ang bagong pagkatao. Hubarin natin ang lumang pagkatao. Sa pagharap sa bagong taon, ang isuot natin ay ang bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng Kanyang katuwiran at kabanalan. Available naman pala yun. Kailangan lamang natin, kung tulad ito ng kasuotan, ay isuot araw-araw. Tuwing magtatapos ang taon, naging kultura na nating mga Pilipino ang magbihis at magbihis ng maayos at magpa-picture kasama ng pamilya. Oh, may family picture na bang lahat?
Tanungin katabi mo. Natatandaan ko pa, nung bata kami, binibihisan kami ng aming nanay ng magandang damit at kukuhanan kami ng litrato. Hindi pa nun uso ang camera sa cellphone, wala pang edit-edit. Ang gaganda ng suot namin. Ngunit may isa kaming picture. Kaming tatlong magkakapatid. Nandyan ang dalawa kong kapatid. Ang gaganda ng bihis, nakapolo sila. Nakadress naman ako ng pula. Ngunit lahat kami nakasimangot. Maganda na sana, ngunit pinapangit ng mga mukhang hindi maipinta. Sana'y huwag ganun ang mangyari sa atin, mga kapatid. Magaganda at bago ang mga damit. Gayak na gayak at magaganda ang dekorasyon sa bahay. Bongga ang nasa hapagkainan. Ngunit nakaligtaan nating hubarin ang ating dating pagkatao at suotin ang bagong pagkataong bigay ng Diyos. Sana kung mayroong maging kapansin-pansin sa ating mga tahanan, ay ang katuwiran at kabanalang nakikita sa atin ng mga tao na kapaligid sa atin. Hindi baling walang bago sa ating bahay, walang bagong damit, walang bagong furniture, o sana all. Di baling wala ng kung anumang bago, basta hindi natin makaligtaang isuot yung bagong pagkatao. Ang sabi sa verse 25, dahil ang bagong pagkatao na ang dapat nakabihis sa atin, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Alam nyo ba na ang luma nating pagkatao ang pinagmumula ng kasinungalingan na inihahabla natin sa isa't isa? Kapag ang bagong pagkatao na ang pinapamuhay natin, magagawa nating magsalita ng katotohanan sa isa't isa. Kahit ang mga kasinungalingang nasa puso natin laban sa isa't isa o laban sa sinang mga kapatid ay itakwil na natin. O sabihin nga natin, itakwil na natin. Aminin. Huwag na nating bitbitin sa 2026 ang ating mga hirap ng loob o sama ng loob sa sino man, maging ang anumang habla natin sa kapatid. Mayroon ba tayo mga negatibong sa loobin o pag-iisip sa ating kapatid? Itakwil na natin yan dahil tayo daw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sa Abba version, yung Ephesians chapter 4 verse 25, ay sinabing, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Hanggat hindi pala natin itinatakwil ang kasinungalingan, hindi natin magagawang magsalita ng katotohanan sa ating kapwa. Kasi ang laman ng isip natin ay puro kasinungalingan. Ganang gagaling sa ating lumang pagkatao. Ngunit paano natin malalaman kung ang laman ng ating isip ay katotohanan at hindi kasinungalingan? Baka sabihin lamang natin, totoo naman, masama naman talaga ang ugali. Totoo naman. Sabi, magsalita daw ng katotohanan. Ngunit ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. Sa Abab, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, kapag naitakwil na natin ang kasinungalingan,
makapag-iisip at makapagsasalita na tayo tungkol sa ating kapwa kung ano ang totoo. Kagalang-galang. Isa-isahin nga natin. Sabayan niyo ako. Totoo. Kagalang-galang. Matuwid. Malinis. Kaibig-ibig. Kapuri-puri. Pawang may kagalingan. Aba, gusto nyo bang salubungin ang bagong taon na ganyan, na punong-puno ng magagandang bagay ang isipan? Abay, kahit na hindi puno ang ating hapagkainan, kung ganito naman puno ang ating isipan, higit tayong mapalad. Para tayong bagong overhaul. Gusto nyo bang ng bagong overhaul? Paano natin ipapamuhay ang bagong buhay kay Kristo? Una, huwag nang tularan ng mga di kumakilala sa Diyos. Pangalawa, huwag nang balikan ang dating pagkatao. Pangatlo, huwag nang bigyan ang pagkakataon ng dyablo. Ang sabi sa 26 hanggang 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sa Aba version, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. May mga bagay naman talaga ng kagalit-galit at hindi tayo pinagbabawalang magalit. O sabihin sa katabi, hindi ka naman inapagbawalang magalit. Wala namang inaturo ang Biblia na ang mga Kristiyano bawal magalit. Ay, nagalit, hindi Kristiyano yan. Ngunit, ang iiwasan natin kapag nagalit ay ang magkasala, ang makapagsabi ng mga masasakit na salita, ang makagawa ng mga mararahas na bagay. Natural na emosyon lamang ang makadama ng galit. Ngunit hindi natin dapat na panatilihin sa ating puso ang galit. Dahil ang galit, kapag hindi natin ginawa ng paraan para mawala sa ating kalooban, ay sadyang magdudulot sa atin sa pagkakasala. Kaya sinabing pawiin ka agad ang galit. Kasi talagang kapag galit ka at hinayaan mong ang galit ang magibabaw sa kalooban mo, talagang magkakasala ka. At ang pinakamalubha, kapag hindi natin agad pinapahawi ang galit sa ating kalooban, binibigyan pala natin ng pagkakataon ang dyablo. Huwag hayaang lubugan ng araw. Ang sabi sa ibang saling, ang tanong, ilang araw na kaya ang lumubog, pero may dala-dala pa rin tayong galit at sama ng loob sa ating kalooban. Tanong mo yan, katabi mo, kumustahin mo nga, ilang araw na yan? O baka ilang taon na yan? Kung hinayaan man nating lumipas ang mga araw, huwag naman nating palipasin ang taon na hindi napapawi sa ating kalooban ng anumang galit sa puso. Bakit? Dahil ayaw nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Isipin nga natin, hanggat nag-iibis tayo ng sama ng loob, nananatiling bukas ang ating buhay sa paggawa ng dyablo. Kaya nga tayo hindi pala tayo, kaya nga sila nagpaputok para daw lumayas ang dyablo, lumayas ang masasamang espiritu. Ayaw natin sa dyablo. Ngunit maraming mga tao, nakabuyang-yang ang buhay. Sarahan natin ang anumang pwedeng maging lagusan ng kaaway sa ating buhay para hindi niya tayo maperwisyo. Ang mga tao tuwing bagong taon ay kanya-kanyang bili ng pampaswerte. Hindi tayo naniniwala sa swerte at malas. Ngunit kung meron mang masalimuot na buhay, yun ay ang buhay na ginagawa nating bukas sa kadiliman dahil sa ating galit, sama ng loob at di pagpapatawad. Ang dapat nating ayusin at ihanda ay ang ating kalooban at hindi ang mga bagay na panlabas. Ang kailangan natin ay hindi maraming bilog-bilog sa hapag.
kundi isang maayos na kalooban. Ang tunay na mapalad ay ang mga taong untouchable ng dyablo. Dahil walang anumang bagay sa kanilang buhay ang maaaring maging tungtungan, foothold ng dyablo. Sa pagpapatuloy ni Pablo, kanyang sinabi sa Efeso chapter 4 verse 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Pansinin natin yung mga salitang huwag na. Huwag na daw magnakaw, yung nagnanakaw. Tapos yung sikaping lagi na ang pangungusap ninyo. Yung makabubuti at angkop sa pagkakataon. Hindi ba? May mga bagay na kailangan nating tigilan na. At may mga bagay na dapat naman nating pagsikapang palaging gawin. Tigilan na ang pagnanakaw. Tigilan na ang katamaran. Tigilan na ang pagsasamantala. Tigilan na ang panunungayaw. Tigilan na ang mga masasamang gawa. Sa halip ay daw, ang pagkuukulan na lamang natin ng pansin ay ang maging pagpapala sa iba. Hindi ba yun ang sinasabi sa talata? Kaya sinabing sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Tapos, sikapin daw na ang pangungusap ay yung palaging makabubuti at angkop sa pagkakataon. Anong dahilan? Upang pakinabangan ng makaririnig. Hindi ba? Kapag hindi natin binubuksan ang ating buhay sa dyablo, kapag hindi natin sinusunod kung ano ang ibig ng dyablo, magiging pagpapala tayo sa iba. Gusto nyo din ba, mga kapatid, na maging pagpapala ang inyong buhay sa iba ngayong 2026? Alisin na natin ang lahat ng hadlang sa ating buhay. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pang-apat, huwag nang pighatiin ang banal na Espiritu. Verse 30, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Para makapamuhay tayo sa isang bagong pamumuhay, kailangan huwag na nating dulutan ng pighati ang banal na Espiritu. Ang mga tunay na nakipag-isa kay Kristo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ito ang tatak, ang palatandaan na tayo ay kay Kristo. At ito ang katibayan na sa pagbabalik ni Kristo ay tutubusin niya tayo at gaganapin niya ang ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu ay persona. Kaya meron siyang damdamin. Hindi lamang siya isang kapangyarihan, siya isang persona na araw-araw ay nakikipag-ugnay sa atin. At sa tuwing namumuhay tayo, hiwalay sa kalooban ng Diyos, napipighatiin natin ang Espiritu Santo. Hindi naman siya umaalis at hindi na siya aalis sa mga tunay na nanalig kay Jesus. Kahit na sa mga panahong napipighati natin siya, namimighati lamang siya, ngunit hindi siya umaalis. Alam niyo siguro yung pakiramdam nung mahal na mahal mo, pero hindi mo naman maiwan. Namimighati ka na lang at tinitiis yung sakit ng kalooban. Kasabi sa Santiago chapter 4 verse 5, baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Sa Aba version, iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa ng may pandidibugho
Hindi ba, ang nararapat na tugon natin sa napakarubdob na pagmamahal sa atin ng Diyos ay ang marubdob na pagmamahal din naman sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay tayo na siya lamang ang pinakamamahal at wala ng iba. Siya lamang ang pinakamamahal sa lahat at wala ng iba. Napipighati natin ang Espiritu ng Diyos kapag hindi na ang Diyos ang pinakamamahal natin. Kapag may kaagaw na ang Diyos sa pag-ibig natin. Kaya sinabi sa Santiago chapter 4, hangad natin. Kung namuhay nabigo at napighati man natin ang Diyos, ay bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Huwag nawa nating hayaang magpalit ang taon na hindi natin inaayos ang ating kaugnayan sa Diyos. Huwag nawa nating patuloy na pighatiin ang Espiritong nananahan sa atin na lubos na nagmamahal sa atin. Dito ako magtatapos sa Santiago chapter 4 verse 6 hanggang 10. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ng isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hindi ba? Kahit na sa kabila ng ating pagtataksil at pagbibigay ng pighati sa Diyos, ang sabi sa verse 6, higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit sa above translation ay ganito, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Ang higit na mas malakas na tulong ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngunit kailangan nating tumugon ng may pagpapakumbaba. Kahit daw sa kabila ng ating mga pagtataksil, ay mas higit naman daw yung ibinibigay ng Diyos na tulong sa atin. Ngunit anong kailangan nating gawin? Kailangan nating magpasakop sa Diyos. Kailangan nating labanan ang dyablo para lumayo siya sa atin. Kailangan nating lumapit sa Diyos. At lalapit naman siya sa atin. Kailangan nating linisin ang ating mga kamay. Tayong mga makasalanan. Kailangan nating linisin ang ating mga puso. Tayo na mga pabago-bago ang pag-iisip at hindi alam kung ano talagang ibig. Kailangan nating mamighati, maghinagpis at tumangis. Palitan ng pagluha ang ating mga halakhakan at ng kapanglawan ang ating kagalakan. At kailangan nating magpakababa sa harapan ng Diyos. At ang pangako naman ay itataas niya tayo. Verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hindi ba ang restoration ay makakamit natin sa pagsisisi, sa pagpapakababa, sa pagpanunumbalik sa Diyos? Yun ang ibig sabihin ng magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya, bagaman ang season na ito ay panahon na maingay nating sinasalubong ang bagong taon. Panahon ng celebration para sa marami. Saglit tayong magmuni-muni ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung nasumpungan natin ang ating sarili na malayo sa Diyos at sa Kanyang kalooban, puno ng kamunduhan, namumuhay tulad ng mga hindi kumikilala sa Diyos, namumuhay doon pa din sa dati nating pagkatao. Pinipighati ang Espiritu. Kung nasumpungan natin ang ating sarili na puno ng kamunduhan, ng mga hinanakit, ng galit at sama ng loob,
kung nasumpungan natin ang ating sarili at the lowest point ng ating buhay, may pangako ang salita ng Diyos. Higit ang biyaya at tulong na ibibigay sa atin ng Diyos. Mas malakas ang tulong ng Diyos sa atin kaysa sa tindi ng ating kinabagsakan. Mas malakas ang tulong ng Diyos sa atin kaysa sa tindi ng ating kinabagsakan. Kahit na sa panahong iniisip natin, makakabangon pa ba ako? Tinanong nyo din ba ang sarili nyo? Minsan, makakabangon pa ba ako mula sa kalagayang ito? Minsan, ang nakikita sa atin ng mga tao ay nakangiti lang tayo, pangiti-ngiti lang yan. Tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, pero deep inside ay may mga bagay sa buhay natin na ayaw natin sana nun. Gusto sana nating makabangon. Gusto na sana nating makapamuhay ng mas higit na mabuti kesa sa kung anong kalagayan natin ngayon. Ang kamay ng Diyos mismo ang magtataas sa atin mula sa ating mga pagkalugmok kung magpapakumbaba tayo at lalapit sa Kanya. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang biyaya ng Diyos na palaging laan sa atin. Saan man tayo napadpad ngayong 2025. Kahit na nandyan ka lang, pero ang layo mo pala. Saan pa man nakapadpad, ang gusto ng Diyos ay bumalik ka sa Kanya. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Na tunay na bumalik sa Diyos. Panalangin ko ang tunay na masaya, maligaya, at madigong bagong taon sa ating lahat.